morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang iyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagaut Peng, na malapit muli sa inyo para ating pag-usapan ang salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Good morning po dito sa Asia. Magandang tanghali po dyan po sa Hawaii. Magandang hapon dyan po sa Canada. Magandang gabi dyan po sa London. Dyan po sa England, sa Kent, sa Sunderland. Isama po natin ang Norway, ang Spain, pati na rin po ang Switzerland. Sa lahat po ng mga nakinig dyan at nanonood, magandang oras po sa inyo. Peace be with you. God bless you all. At pati na rin po, magandang madaling araw, magandang hating gabi dyan po sa UAE, sa KSA, dyan po sa Oman, sa Daman, sa Dubai, dyan po sa Riyadh, sa Kuwait, sa Qatar. Lahat po kayo, magandang oras po sa inyo. Nawa, ang kapayapaan na nanggagaling po sa Diyos o nagmumula sa Diyos ay mawaba sa atin lahat. Opo, maraming salamat sa Panginoon sa bagong araw na ito para sa ating lahat. Sa iba dyan, gabi o araw pa lang, hapon pa lang. Magandang oras po sa inyo. Ang oras po rito ay alas 5:32 ng umaga. January 8, 2021, Biyernes po. Purihin ang Panginoon sa kanyang pong pagbibigay sa atin ng kalakasan, sa pagbibigay sa atin ng buhay, na may pagkakataong muli para makapaglingkod sa kanya. Tandaan po natin, napakalaga po ang bawat isa ay nakikinig po o nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, dahil ito po ay kailangan natin. Dahil tandaan po natin, tayo po ay kaluluwa na may katawan. Opo, yan po ang katotohanan. Hindi po katawan na may kaluluwa. Dahil pag sinasabi natin katawan na may kaluluwa, ang primary na kailangan nating bigyan pansin ay ating katawan. In which, ang ating pong katawan, alam natin, meron pong hangganan. Totoo po yun. Pero ang ating kaluluwa po, hindi po yan nawawala. Nandyan po yan. And the soul that we are talking about is us. Tayo po mismo. Opo. Tayo po mismo na in where conscious po tayo. Conscious, na ibig sabihin, nakapag-isip po tayo, yun po, yun yung tunay na consciousness na nanggagaling po sa ating kaluluwa. Opo. Ang ating pong katawan, tandaan po natin, napag-aralan na natin yan, na ang ating pong katawan, meron pong 5 senses yan. Pero lahat ng 5 senses na yan, mawawala pag ang katawang ito ay mamamatay. In other words, pag maghihiwalay na po ang katawan at ang kaluluwa, ang katawan po babalik sa lupa. Yan po sabi ng banal na kasulatan. Yan po sinasabi ng Biblia. Ngayon, ang kaluluwa po, yun po tayo mismo. Yung ikaw mismo, in where ikaw yung nagko-control sa katawan mo, ikaw ang kaluluwa. Okay? Pag lalabas tayo sa ating katawan, ibig sabihin, pag maghihiwalay yan, unconscious na po yung katawan. Kasi yung consciousness nandito po sa kaluluwa. Tayo po yun. That's why, ang sabi ng Diyos doon sa kanyang salita sa Matthew 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Hindi naman tayo pwedeng maging hipokrito dito, mga kakape. Ng ating pong katawan, kailangan din natin talagang pangalagaan yan. Kailangan nating ayusin. Dahil nga po, ito po yung shell natin, kumbaga ito yung, kung dito tayo naninirahan bilang kaluluwa. Dahil pag panabayaan din naman natin ito, yun, manghihina. Magiging madungis tingnan o kaya ano pa man yung makita mo sa panlabas na anyo natin. Ayan po. Kaya kailangan din nating ayusin o tratuhin maayos. That's why maraming mga sinasabi ng Biblia na patungkol sa pag-aalaga ng katawan natin. And one thing more, yung kaluluwa, number 1. Opo. Dahil nga po, dapat ang lagi nating iniisip o laging bigyang pansin
ay yung nourishment din po ng ating kaluluwa. Opo, pangalagaan natin ang katawan at kailangan din nating bigyang tuon. Primary dapat yung ating pong kaluluwa. That's why hindi pa tayo kumakain, pwede tayong manalangin, di ba? Pwede tayong magbasa ng salita ng Diyos, ng Biblia. Pwede tayong magmuni-muni at pag-isipan at pag-usapan ang salita ng Diyos habang nagkakape. Dahil nga po, ang ating pong kaluluwa o ang ating spiritual na buhay ay napakalaga because that is eternal. Eternal po yan. Again, ulitin ko po ito. Ang ating pong katawan, hindi po natin gusto na darating yung time na tayo abot tayo sa taong 120 dahil alam natin na hirap na yung mga kakape. Maybe we will be bedridden or very sick or sickly. Yun po, hindi po natin magugustuhan yun. Dahil makita natin yung mga mahal natin sa buhay nung maabot ng 80, 90, 100, talagang helpless na, kumbaga, nahihirapan na sila. Meron na silang tinatawag na katawan na yun, mahina, na kailangan palagi ng tulong pag sa mga lahat ng sa mga bagay-bagay na gustong gawin. That's why, mga kape, as God gave us life, let us take every opportunity na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Hindi lang po dapat tayo nakikinig ng salita ng Diyos, but siguraduhin po natin na tayo po ay nakapagbigay kagalakan, luwalhati, papuri sa ating Panginoong Diyos. So, habang nandito tayo mga kape, pakinggan muna natin ang awiting ito na bilang pasasalamat sa Diyos sa pagbigay sa atin ng mga pagkakataon, ng mga achievements sa buhay, yung mga nagagawa natin sa buhay. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat dahil alam natin at intindihan natin na lahat ng ito ay nanggagaling sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan at inagangkan ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang langaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan at inagangkan ang pangarap ko'y
Salamat sa Panginoon. Salamat sa lahat-lahat ng kanyang nagagawa o ginagawa sa ating pong buhay. Tandaan po natin yan. Napakahalaga po na lagi nating pasalamatan ng Panginoon dahil sa pasasalamat natin, mawawala po ang mga reklamo sa buhay. Diba? Imbes na tayo po ay magreklamo, at sinabi ng Diyos, in everything give thanks. Kaya lahat ng bagay-bagay, mapa-negatibo, mapa-positibo, kailangan nating magpasalamat sa Kanya. Pero pa akong i-report sa inyo, kasi nakita ko lang po dito sa page ng ating pong probinsya. Opo, yesterday po, there was recorded na 21 new cases. Kahapon po yata, nung isang gabi, isang araw, ay may 6. Kung naalala po natin, last time, nagkaroon po ng 33 new positive dito po sa Ilocos Norte. At karamihan sa kanila ay taga rito sa Lawag City. Kaya ingat-ingat po tayo mga kakape, lalong-lalong sa ating mga probinsya dito sa Ilocos Norte. At yesterday po, January 7, 2021, meron pong 21 ulit. 21 new COVID victims dito sa Ilocos Norte. Kaya ingat-ingat po tayo mga kape. And most of the victims na nagpositibo po dito sa Ilocos Norte ay primarily from Barangay 1, Lawag City. Ayan po, ingat-ingat po tayo. Yung mga nandyan sa paradahan ng Gabo, dyan po sa Barangay 1, ingat kayo dyan. Okay, makita po natin dito sa new 21 victims. Dito sa apat na kagad yung na taga Barangay 1. Opo. Barangay 1, 4. Tapos tatlong taga Barangay 1, 7 na 'yon. May isang taga Barangay 28, Lawag City po ito Tapos plus 4 ulit na taga Barangay 1. Aba, dami na. Ilan na 'yon? 11 na taga Barangay 1. Tapos meron pang isa ulit, 12 na taga Barangay 1. May taga Barangay 33B, may taga 30A. Karamihan dito mga apor, itong matindi. Na hawa na yung mga ibang mga taga doon sa lugar. Hindi lang yung mga apor, may mga apor na ambulant vendor, yun ang matindi. Yung ambulant vendor na to, na kung maalala ninyo, ito yung nang hawa doon sa Sitio Dungtal, if you remember. Kaya nagkaroon ng MECQ ang Lawag City noon dahil sa mabilis na pagkalat nito noon. So, kailangan natin maging careful mga kakape. Meron pang taga Barangay 21, Lawag City. Ayan. Taga Barangay 42, Apaya. Local resident ito. Saan niya nakuha? Undetermined. Kaya taga Barangay 42, Apaya, ingat kayo dyan. Isa itong local resident. Ibig sabihin nun, tignan nyo, maging honest kayo sa mga nakasalamuhan ito. Ingat-ingat kayo. Mayroon na ulit taga Barangay 1, 3 na nasunod. Puro mga local residents ito, itong mga nahuli. At ang kanilang exposure, undetermined. Yung iba, karamihan undetermined. Yun ang matindi, yun ang mahirap mga kakape, yung undetermined. Kaya hindi mo rin alam talaga na yung mga nakakasalamuhan natin ay meron na. Kaya ingat-ingat po tayo. That's why it is very important for us to follow the guidelines. Yung sinasabi nating wearing our face mask every time that we go out from our backyard or our yard, or sa ating pag lumalabas tayo ng ating bakuran, let us always wear our face mask.
Pagsabihan po natin ang mga anak natin na huwag lalabas ng bahay pag hindi importante. Opo, kahit tayo, huwag kayong lalabas pag hindi importante. Kung makipagchika-chika lang kayo, magchika na lang po kayo sa text o sa Facebook o sa Messenger. Huwag na kayong mag-gather-gather dyan na di natin alam kung ano nangyayari. And one thing more, yung ating po social distancing, napakalaga po nun. Napakalaga po nun. At huwag hahawak ng basta-bastang mga bagay-bagay. Lalong-lalo na pag nasa public places po tayo. Okay po, so tayo po ay manalangin na as we continue on. Our gracious Heavenly Father, we thank you much, Lord, for this morning. Opo, sinabi po ninyo, Panginoon, na in everything give thanks. In word, alam po ninyo ang kaisipan ng tao, kaisipan ng bawat isa. Alam niyo po na mahirap po, opo, na magpasalamat lalo na pag may mga ganito mga pangyayari. Lalo na kung ang mga biktima ay ang mga kamag-anak namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay bigyan niyo ng pangunawa at patuloy na manampalataya sa inyo na kahit ano mangyari sa aming po buhay, kami po ay patuloy na magpapasalamat sa inyo at magpupuri sa inyo. Dahil it is your will for us to serve you, to be grateful, to rejoice. As you told us in Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kaya nga po, Panginoon, when we practice the spirit of gratefulness, alam po namin, Panginoon, ng aming po buhay ay laging nasa kapayapaan. Dahil nga po alam po namin and we understand that everything in life, lahat po ng pagsubok nito ay dinala nyo sa amin para kami po'y mapalapit sa inyo, lumapit sa inyo, mas malapit sa inyo, Panginoon. At kami po ay manumbalik sa inyo. Kaya, Panginoon, kami po ay nagmamakaawa na kami po ay inyong patawarin sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Maraming salamat po. Kami po ay suutan nyo ng kababaang loob ng sa ganon ang inyong biyaya ay magtrabaho po sa aming pong buhay. Opo, kami po mga may sakit sa oras na to, kami po ay inyong pagalingin, kami po ay inyong palakasin, mula po sa sipon o sa pinaka slight na mild na sakit, naman pong karamdaman meron kami. Kahit po yung mga na-infect ng virus, we ask you, Lord, to please strengthen them. Strengthen them, Lord, that they may survive this virus, Panginoon. And na sana ang iyong pong kalooban na mangyari sa kanila when it comes to their spiritual condition, na sila po ay makakilala sa inyo at tatanggap sa inyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Opo, nalapit po namin sa inyo, Panginoon, ng bawat isa, ang mga nangailangan po ng complete recovery, kagalingan, lunas sa kanila pong sakit, katulad po ni Ma'am May Aljen, ni Janelle Sharp. Opo, patuloy po kayo matrabaho sa kanila to strengthen them and please bless them, provide their needs, ang buong pamilya nila, Panginoon. Kay Sir Nemesio Alivio Jr., kay Manang Irene Laborte, kay Siki Alonso, Manong Ilyo Asuncion, Geraldine Manuel, kay Ma'am Trinidad Cabigon, kay Auntie Marilyn Raca Alonso. Opo, Panginoon, patuloy po kayo magtrabaho sa kanila, and sa bata, Panginoon, na nasira po ang kanyang isang mata dahil sa disgrasya. We pray, Lord, that you may please provide their needs sa kanyang operation.
Ganon din po, Panginoon, ang kay Ma'am Evangeline Bendia. Patuloy po kayo matrabaho sa kanya, Panginoon. At patuloy na ibigay po at provide ang kanilang mga kailangan, lalo sa kanilang pong chemo. Sa mga schedules nila, that you may please provide their needs. And also protect them from their home to the place where they are having their sessions po sa medications, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, and we ask you, Lord, also to please work in the life of Sir Alcaraz and Sir Ernesto Jose, Panginoon. Maraming salamat po, at saka Ma'am Cheng, sa kanyang pong anak, si Natalie Cheng. Patuloy po kayo magtrabaho sa kanya. Please, Lord, pagalihin mo po sila, maawa po kayo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. At inilapit po namin sa inyo ang recovery sa operation po ni Engineer Ruli Ramos. Ganon din po, Panginoon, kay 30, Panginoon. Maraming salamat po. At ngayon po, inilapit po namin sa inyo ang mga mahal namin sa buhay, ang mga prayer request ng bawat isa na kasama namin ngayon, that you may please hear their prayers, Lord. Maraming salamat po. Palakasin mo po ang nangailangan ng kalakasan. At ganoon din po, Panginoon, ang lunas sa kanilang mga sakit, ibigay po rin yung Panginoon. Maraming salamat po, that we may ponder upon the situation of our lives, na kami po ay lalong mapalapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, and we pray for the situation of Christine Ednilao. Opo, anuman po ang balita tungkol sa kanya o ano pa man, Panginoon, ang nangyari, we pray, Lord, that you may please give peace to her family, at ganoon din po, Panginoon, na malagpasan niya ang training na ito, and she will become someday as official policeman of our country. At dinadalangin natin siyempre ang mga frontliners, ang mga policemen, mga sundalo, and of course, Lord, mga doctors, nurses, medical staff, lahat po sila na nasa harap po ng labanang ito kontra COVID-19. We ask you, Lord, to please, Lord, protect them, at palakasin mo po kanilang mga immune system, nasa karoon di po sila matablan ng virus na to. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo. At patuloy din kayo magtrabaho sa mga teachers, that you please give them wisdom and patience and good health too, Panginoon, as well as our country, Panginoon. Please protect us all. Bless the constituents. Please protect our authorities. And Lord, please discourage those who are corrupt. And please, Lord, encourage those who are serving honest, Panginoon. Maraming salamat po. Bless each every one of us, lahat po ng mga nakikinig ngayon, lahat ng mga nanonood ngayon, that you may please bless them, whatever the problem that they are facing right now. Kami po ay humingi sa inyo, Panginoon, ng lakas at pasensya. Nabigyan mo po sila, Panginoon, ng encouragement that they will overcome these problems that you allowed to be in their lives. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin. Gustuhan niyo po kami ngayon as we ponder and we read and we study your word. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Bless us all. Bless us every one of us in Jesus Christ's name. Maraming salamat po. Amen and amen. Maraming salamat, mga kakape, sa inyo pong pagsama sa ating pong panalangin, sa pag-response o sa sang-ayon sa ating pong mga pinapanalangin. Kung meron man pa tayong hindi nabanggit sa ating pong panalangin, if some of you prayed that silently, amen po, maraming salamat. So, nais ko pong batiin ang mga mag-birthday ngayon. Sa lahat po na mag-birthday ngayon, happy birthday po sa inyo. God bless you. Okay? Babasahin po natin mga pangalan nyo pagkatapos po ng ating devotion. At maraming salamat po, Ma'am Bel Guillermo, Ma'am Telma Hara Falcon Ednilao, Uncle Arnold Valeriano. Opo. David Asuncion Maningas Jr., Meridet Maningas, Manang Merling, Neneng, lahat kayo dyan. Cas Flodori sa Asuncion dyan sa Canada, maraming salamat. Junver Yasanya,
Yes, good morning. Jeff Alonso Cas, maraming salamat. Renato Domingo, maraming salamat. Sir Rene, dyan po sa Hawaii. Okay, maraming salamat po. Manong Renato Domingo. Lawrence Cristobal, good morning, God bless you. Hazel Casana de Sacro. Opo, salamat. Cheryl Sampayan, dyan sa Canada. Kay Gary, okay. Please encourage Gary to join us. Or kayo po ay magkasama ngayon. Brenda Rosales and of course kay Judy. Good morning. Maraming salamat. God bless you. Happy Friday din sa inyo. Maria Eleanor Respicio, maraming salamat po for joining. Welcome po sa ating programa Morning Coffee Devotion, na kung saan dito po tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos umagang-umaga dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Sir Mina Pascual, salamat. Marlito Apiasa, maraming salamat. Good morning. Sofia Abigail Sadiri, maraming salamat Sofia. Okay, salamat po. Kay Manang Kulia Reyes, maraming salamat. Samuel Alonso, maraming salamat Uncle. Sir Mina Pascual, good morning po sa lahat ng kakape at sa inyo Pastor Rafi at sa buong angkan ng kakape. Naway ang Panginoon ang magbigay sa atin ng gabay at kalusugan saan man tayo pumaroon ngayong araw ito. Maraming salamat. Keep safe lang po. Salamat po sa inyong panalangin. Malin Castillo Alonso, maraming salamat. Sonny Boy Bagay Dalere, good morning. Sonny Boy. March Acob, ayan si March. Good morning March. Salamat at you are with us this morning and with your mom. Marisa Marcelo Acob, maraming salamat. Jerry De Garcia, Brother Jerry, kumusta ka na? Happy New Year pala sa iyo, Brother Jerry. Salamat at nandito ka kasama ko sa online. Though I know you are always watching our messages or videos. Maraming salamat Brother Jerry De Garcia. Usap tayo minsan. Maraming salamat Manang Mirna Munoz. God bless you po. Okay. Salamat po. Happy MCD from Manang Mirna Munoz. Manong Edwin din nagtuwili. Maraming salamat. Mel Cabrera, Neneng, God bless you. Ayan. So Sam Dunrique from Hawaii, please extend my greeting of good day to your partner, Bozing Jeremy. Maraming salamat po. Salamat. Marilyn Raka Alonso, maraming salamat, Auntie. Yan, Manong Edwin, nagkawili. Good morning, Konsal. Good morning everyone. Engineer Mildred Alonso Ramos, maraming salamat po. Kay Engineer Rolly na rin, kay Kapitan, kay Manita, kay Auntie LC, Tapawan, kay Auntie Daling, kay Auntie Minda na kasama nila. LC Liberato Kitoriano, maraming salamat po. Manang Mercy Ragasa, happy birthday to all kakape. Maraming salamat po. Manang Mercy, Manong Johnson, Neil, Nasnin, kay lahat dyan. Maraming salamat kay Auntie Asun, kay Uncle John, lahat na kayo dyan. Jenny, Daniela, Michelle, Eliza, maraming salamat man Jenny. Irene Respicio Domingo, maraming salamat po. God bless you po. Salamat sa palaging pagsama. Okay, kay Annalyn Suniga de la Cruz, maraming salamat Ma'am Annalyn. God bless you. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating pong devotion ngayon. Magkakwento lang naman po ako sa inyo. Okay? Magkakwento ako sa inyo patungkol po sa nangyari. If we remember, yes, magandang umaga po, Ma'am Quincy Sabelia Alonso. Salamat po. God bless you. Ingat po tayo palagi. Okay, as we have learned and noticed that sinubulan po natin ang bagong taon, January 1st, na unang buwan ng 2021, unang araw ng unang buwan ng 2021, January 1st, we started to learn from the first book of the Bible, Genesis, the first chapter and the first verse. Okay, so 1111 lahat yan. Okay, at doon sinimulan po natin Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. So, the origin of everything ay makikita po natin doon at mababasa natin sa Book of Genesis. At dito po natin nakita at nabasa kung saan tayo nagmula. Sa ating pong amang si Adan, ang ating pong inang si Eva,
hanggang sa dumating yung time na sila po ay sumuway sa utos ng Diyos at nagkasala nga si Adan. At dahil sa kasalanan ni Adan, according to Romans chapter 5 verse 12, ang kamatayan ay pumasok sa mundo. At ang kasalanan at kamatayan ay naipasa sa ating lahat. Yung tinatawag nating basol nga tawid sa Ilocano. Yung ating pong namana na kasalanan mula po sa ating Ama. At ang sabi ng Diyos, ang kasalanan at kamatayan ay naipasa sa lahat dahil lahat niya tayo ay makasalanan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kung ang isang tao hindi po niya inaamin o tinatanggap na siya ay makasalanan, sa anong paraan, sa anong bagay tayo ililigtas ng Diyos, di ba? Kaya tinatawag nating Savior po ang Panginoon Kristo. Then nga po iniligtas niya tayo sa particular na katulad po ng tinatawag ng Biblia, tinatawag ng salita ng Diyos na dagat-dagatang apoy o yung lugar, yung sinasabi nating impyerno. Hindi po pananakot ang impyerno, katotohanan po ito. Mga kakape, hindi po ito isang storya lamang, dahil nga po ito ay inspired, nanggagaling po sa bungang mismo ng Panginoong Diyos. Dahil lahat ng nakasulat sa Biblia, it's because of the working of the Holy Spirit. It is because of the Lord who dictates everything to the writers about what they were going to write. Ganun po ang Biblia. Kaya we take the Bible as inspired, na ibig sabihin doon, hindi lang nagbibigay ng inspiration, but inspiration in which sinasabi doon na ito po ay nanggagaling sa paghinga ng Diyos, pagsalita ng Diyos, sa hininga ng Diyos. In other words, God breathed. Dahil nga po, katulad mo, hindi ka pwedeng magsalita, hindi walang lalabas na boses sa bunganga mo pag walang hangin na kasama. Doon yun. Ibig sabihin ng inspiration sa Biblia, doon sa Timothy 3:16, sinasabi doon that all scripture was given by inspiration. Parang ganon. At ang sabi doon, lahat ay binigkas ng Diyos at isinulat ng mga writers. Katulad po ni Moses. Alam po natin si Moses, hindi pa natin siya nadadaanan dito sa ating pong survey dito sa Old Testament o sa Genesis. Mapupunta po tayo doon, sunod-sunod na po, pero hindi ko alam kung anong araw, para mapag-aralan po natin mismo ang buhay ni Moses, na si Moses po ang ginamit ng Panginoon na magsulat po ng Genesis na walang kaalam-alam, but because of the Holy Spirit, nasulat po niya. Now, so ganoon po ang nangyari. From Adam, galing po kay Adan at napunta kay Cain, at si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. At dumami ang mga tao hanggang sa dumating tayo doon sa kay Noah. Kay Noah. Pagkatapos noon, kay Noah, doon sa malaking flood na yon, nagsimula naman magparami ang tao. Hanggang sa yung napag-aralan natin kahapon, nung tungkol po sa Tower of Babel, dahil nga nagkakaisa ang mga tao, napakaganda yung ating pong lesson kahapon. Nagkakaisa sila sa lahat ng bagay dahil nga isa po ang kanilang dialekto o lengguwahe, na kung saan they understand each other. Every time that they will plan something, they understand. Ganun po, kaganda ang unity na pinapakita rito. But the problem is, they forgot about God. At yan ang dahilan kung bakit God confounded the language of humans, of people that time in the earth, here on earth. Dahil nga po, lahat ng nanaisin nila ay kaya nilang gawin dahil sa kanilang pagkakaisa. And even sa paggawa ng kasamaan, yun po yun. Kaya kung hindi gagawin ng Diyos yun, wala na silang kikilalaning Diyos. Yan. At sila ay mamuhay sa kasamaan. Yun po ang mangyayari. That's why God confounded the language of humans that time.
At nang dahil doon, ito yung naging dahilan kaya nagkawatak-watak ang mga tao at nagpunta sila sa mga lugar na kung saan namuhay sila at nagparami. Okay, that's why dumami po ang mga tao, nagbago ang kultura, nagbago ang klima, nagbago din ang skin, nagbago din ang structure. Yun nga, kaya nagkaroon ng mga tao sa Africa, nagkaroon ng mga Chinese, nagkaroon ng mga Filipino. Now, pagkatapos po nun, doon sa Genesis chapter 11, at pagkatapos po ng Tower of Babel at nagkawatak-watak yung mga tao, hanggang sa lahat, nagparami na naman ang mga tao hanggang dumating yung time na isinilang si Abraham. Ayan, sa caption po natin, Abraham. Abraham and Lot. Abraham and Lot. Hindi pa po Abraham ang tawag kay Abraham. Abraham ang tawag sa kanya at si Lot. Sino ba itong si Abraham at sa si Lot? Si Abraham yung itong tatawagin mo nating Abraham. Pero dito sa ating pag-usapan, hindi pa po Abraham ang pangalan niya. Abraham and Lot. Si Lot naman, ay kapatid, ay anak ng kapatid ni Abraham o ni Abraham. Ayan. Kaya magtuhin po ito. Ngayon, ito po ang ating pong babasahin. Part of Genesis chapter 11 that we have learned yesterday. Okay? Dinadala ko po kayo sa history, mga kape. Na if you are very interested with this, mag-enjoy po kayo. Pero pag hindi, yung lesson na lang po ang ating pong kunin. Pero how I wish lahat po tayo interesado kung saan tayo nagmula. Anyway, yan na. Pagkatapos ng Tower of Babel, nagparami ng tao hanggang sa isinilang po si Abraham doon sa Genesis chapter 11. Kasama po doon sa Tower of Babel, history. Na pagkatapos noon, nagparami mga tao hanggang sa isinilang si Abraham. Genesis chapter 11 verse 29. And Abram, kasi automatic kasi pag Abraham, alam na natin yan, okay? And Abram and Nahor took them wives. Nag-asawa na sila. And the name of Abraham, his wife, was Sarai. Sarai pa lang, hindi pa Sarah. Okay, Sarai. Abraham's wife was Sarai. And the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. Verse 30, but Sarai was barren. Si Sarai po ay baog. She had no child. Okay? So yun po ang kontento ng last part ng Genesis chapter 11. At tadapo tayo po sa Genesis chapter 12. What happened here? Genesis chapter 12, God called Abraham and blessed him. Genesis chapter 12 verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country. Tinawag ng Panginoong Diyos. Tinawag ng Diyos si Abraham na umalis na kung saan naroon siya nakatira. At ang sabi rito, get thee out of thy country, Abram, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee. Sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka dyan sa lugar, sa poder ng tatay mo, dadalhin kita sa lugar kung saan ipapakita ko sa iyo. Ito sabi ng Panginoong Diyos kay Abraham. Ano nangyari? Ano ang sabi ng Diyos? Ano sabi ng Diyos sa kanya? Punta ka, labas ka mula sa poder ng father mo, ng tatay mo, ng ama mo, at dadalhin kita sa lugar kung saan ipapakita ko sa iyo. And I will make thee a great nation. This is a promise of God to Abraham. Ang sabi niya, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shall be a blessing. Ang ganda ng blessing, biyaya na binigay ng Diyos kay Abraham. Abraham, siya po ang father of faith,
O yun sinasabi natin, yes, the father of faith. Na kung saan, kung may sinabi ang Diyos sa kanya, sinusunod niya. Ganun po si Abraham. Opo. At siya rin po ang pinagmulan ng ng lugar kung saan dito nagsimula o naging Israel. Opo. So, God choose Abraham to be the father of Israel. Ayan po. At ang sabi dito, and I will make thee a great nation. Great nation. Israel is a great nation, though the geographical size nito ay napakaliit, di ba? If you will see the globe or the map, napakaliit lang po ng Israel. Pinalibutan ito ng mga Arab nations. And yet maraming lumalaban sa kanila, pero hindi po nila natatalo ang Israel. It's because the promise of God is there. The blessing of God is there. Yun po ang katotohanan. They were the chosen people. Mga Israelites po. Okay, sige. Anong sinabi rito? And I will bless them that bless thee. Okay? Bibiyayaan ko yung mga magbiyaya sa iyo, Abraham. And curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. O dahil sa iyo, Abraham, mabibiyayaan lahat ng mga tao sa mundo. Pero, ang sinasabi rito, biyayaan ko yung mga maging biyaya sa iyo. Okay? And curse him that curseth thee. Diba? Aking isusumpa ang magsusumpa sa iyo, Abraham. Akong bahala sa iyo. Akong bahala sa iyo. Yun ang sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya. If you remember, yung verse na ito, pwede natin i-claim to sa Pilipinas. Bakit? Pwede natin to i-claim sa Pilipinas. Bakit? Because during that time of Holocaust na sinasabi, during World War II, yes, World War II yata yun, if I'm not mistaken. Nung panahon ng ating pong presidente ay si sino ba to? Sandali. Manuel Quezon ba yun? Hindi ko alam kung sino presidente yon. During those times na para masalba po ang part of the generation of the population of Israel, pinapasok po dito sa Pilipinas. Dito po sila nanira sa Pilipinas. Kasi noong panahon na yon, gustong patayin ni Hitler lahat ng mga Hudyo, yung mga Israelites. Okay? Ito yung chosen people of God, mga Israelites. In where pinapasok po ng ating presidente sila rito sa Pilipinas para dito sila mabuhay ng safe. So, we became a blessing to Israel. And that's why God is blessing also our country. Okay? Okay, labas na po tayo sa usapang yan. Hindi ako sigurado sa mga pangalan kasi nasa isip ko yung nasa dila ko yun. Hindi ko alam, hindi ko ma-gets, hindi ko madiretso kung sino yung presidente natin that time. Sino ba yung presidente nung panahon ng Commonwealth? Sige, huwag na ang pag-usapan yan. Okay. We will just proceed here. We'll just proceed here, mga kape. Pasensya na kayo. Okay. So, ang sabi ng Diyos, ang promise ng Diyos kay Abraham, I will bless them that bless thee. Okay? And curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So, Abraham departed. So, Abraham obeyed God. So, sumunod po siya. Sumunod po siya sa Diyos. Yun po ang mahalaga dun eh. If God is saying something or asking you to do something, do it. Just obey. Kagaya po mga kapatid na sinabi ng Diyos, patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo. Patawarin mo. Yun ay utos ng Diyos. Dahil nga, there's a blessing pag tayo po ay susunod sa Diyos. When it comes to blessing, we are not only talking about material things, but blessing, lalong-lalo na tinatawag nating peace and joy within. Yan po ang matindi na blessing, mga kape, na yun ang dapat inaasam-asam natin, yung magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Opo, dahil alam natin hindi naman po yung kayamanan ang bibigay sa atin ng kapayapaan eh.
Di ba? Mas prone nga sa ano yung mga mayaman, di ba? Alaman natin yan. May mga mayaman na kailangan pang mabiyahe, palipat-lipat ng mga sakyan para hindi mapahamak, o di ba? Dahil they care so much of themselves. But when it comes to peace and joy na nanggagaling po sa Diyos, in which this is a great blessing, nakukuha po yan sa pagsunod sa Diyos. Opo, nakukuha yan po sa pagsunod sa Diyos. Okay, let's continue on. And Abraham departed, he obeyed God, as the Lord had spoken to him. And Lot went with him. Maalala nyo, makikita nyo rito, makita nyo rito na laging nakabuntot ang kanyang pamangkin na si Lot. That's why ang ating pong caption, Abraham and Lot, hindi Abraham and Sarai. Siguro bukas Abraham and Sarai, Abraham and Sarah bukas. Pero hindi pa ako sure, mga kapatid. So this is what happened. So and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Okay? And Abraham took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and sa Kanaan po sila nanirahan, and into the land of Canaan they came. Doon po sila dinala ng Panginoon. So Abraham went to Egypt because there was famine in the place. So nagpunta sila sa Canaan, at habang sila nanirahan doon, dumating yung taggutom. Mahirap ang bukid, ang sakahan. So what happened? They went to Egypt. Doon po sila kumuha ng pagkain nila. Okay? So pagkatapos noon, dadapon na tayo sa Genesis chapter 13. So bumalik sila. They went out of Egypt. Doon sa Genesis chapter 13. And Abraham went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him. And Lot, yung kanyang pamangkin na si Lot, kasama niya palagi. Into the south. Okay, so they went into the south, and Abraham was very rich. And Abraham was very rich in cattle, marami siyang mga hayop, in silver, sa pilak at ginto. Okay, mayaman po si Abraham. And he went of his journeys from the south even to Bethel. Napunta sila sa Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Hai, unto the place of the altar which he had made there at the first. And there Abraham called the name of Abraham called on the name of the Lord. Nagpasalamat, nanalangin si Abraham nang dumating sila doon paglabas nila ng Egypt. Notice there, mga kakape, notice here that Abraham's nephew, si Lot, ay laging kasama niya. And Lot was very rich also. Okay? So, kung titingnan natin, si Abraham at saka si Lot, laging magkasama yan, magpamangkin po yan eh. Okay? Abraham was very rich, and so with Lot. Mayaman silang pareho, mayaman. And Lot also, which went with Abraham, had flocks, marami ding mga hayop. Marami ding mga dala-dala, maraming mga ari-arian. Okay? Mayaman din si Lot. Okay? Pero dahil sa pagsasama nila, nung dumating sila doon sa lugar kung saan paglabas nila ng Egypt, nagkaroon ng problema. Between the camp or the group of Abraham and the group of Lot. Ano nangyari? Okay. There was a problem. The place cannot contain them both. Hindi na magkakasya yung lugar pa sa kanila. Dahil sa harami ng mga hayop nila eh. Di ba pag nagpapastor ka ng mga hayop, kailangan mo ng malawak na kapasturan. Malawak na lupain.
para sa inyong mga hayop. So what happened? And the land was not able to bear them. Hindi na kakayanin ng lupain na kung saan naroon sila dahil sa dami ng mga herd, sa dami ng mga cattle, sa dami ng mga hayop nila na pinapastor. Okay? So, that they might dwell together. And the land was not able to bear them, that they might dwell together. So, their substance was, for their substance was great, so that they could not dwell together. Hindi sila pwedeng magsama. And there was a strife between the herdmen of Abraham and the herdman of Lot. Lot's cattle and Abraham's cattle. So, ganito yon. Dahil sa yaman nila, marami silang mga alipin, mga servants na nag-aalaga sa mga hayop nila. Siguro, kung ipapastor ng ang mga hayop ni Abraham ng kanyang mga servants at doon din dadalhin ng mga servants ni Lot, nagkakaroon ng away, bangayan. O ba't kayo rito, nauna kami dito doon kayo, doon. Nagkaroon ng problema. So what happened? Abraham noticed the problem. Came to know the problem. So Abraham came to know the problem. So what happened? And they need to solve the problem. They need to separate from each other. That is the solution. Okay? And Abraham said unto Lot, let there be no strife. Dapat walang away dito, Lot, sinabi ni Abraham kay Lot. Let there be no strife. I pray thee. Nagmamakaawa ko sa iyo, Lot. Wag nating gawing away ito. Wag nating pag-awayan ito. Mas maganda pag pag-usapan natin ito mabuti. Okay? Pag-usapan natin mabuti ito. Dahil ang problema ito they look at the problem. So, ang naging solusyon nila, ito maganda. Si Abraham, kahit na siya yung tito, siya yung uncle, hindi siya mayabang. Hindi siya matigas, hindi siya yung hindi siya nagalit na ako ang uncle mo, dapat ako nasusunod. Hindi ganoon Hindi niya pinagsapilitan yung posisyon niya bilang uncle. Pamangkin lang kita, umalis ka rito, hindi ganoon nangyari. Kung ganyan din ang ugali ng mga tao mo, mas magandang maghiwalay lang tayo. Hindi ganoon yung ginawa niya. Because Abraham settled the problem peacefully. Okay? Lesson na yun, di ba? Peacefully and generously. He let Lot choose first. Okay? Dahil ang sabi dito, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between thy herdman and my herdman. For we are brethren, dahil magkamag-anak tayo, Lot. Hindi pwedeng nag-away tayo ng ganito. So let's face this problem. Let's solve it peacefully, okay? Pag-usapan natin mabuti ito. Ganyan, mga kakape. Verse 9. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee. Maghiwalay na lang tayo ng lugar. Magkaroon na lang tayo ng division of dito na para makapag-concentrate ka at magpag-concentrate din ako dito. Magkaroon tayo ng boundary para alam natin mas maayos. Di ba? Ang ganda ng ganon. Boundary. Lupain ang pinag-usapan dito. Alam naman natin mga kakape na napakainit ang usapin pagtungkol sa lupain. So, they did it. They solved the problem peacefully. And Abraham dealt with Lot peacefully and generously. Napakaganda ng ginawa. So, maghiwalay na lang tayo. Ganito ang mangyari. Ito ang mangyari. Lot, ikaw ang unang mamili. Ikaw mamili. Kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Pag pupunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. So, mamili ka. Lot, pamangkin ko. Parang awa na, mamili ka na para maayos na tong problemang ito. Ganon, katindi. Peaceful na usapan. Mga kape. Ang oras mo natin ay 6:26. 4 minutes na lang. Tapusin na natin to. May natutunan na tayo rito
Okay, so Lot lift up his eyes and behold all the place of Jordan, that it was well watered everywhere. So, since siya ang pinapili, pinili niya yung maganda. Pinili niya yung magandang lugar, maraming tubig. Pero ang pinili niya, nakita din niya dito, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Okay? Nakita niya yung dalawang city. Okay, dalawang syudad, Sodom and Gomorrah. Alam ng iba sa inyo ang story ng Sodom and Gomorrah. Okay? Si Lot, nagustuhan niya yung lugar na yun, malapit doon sa city. Matabang lupain, tapos malapit pa sa city. Doon ang pinili niya. Okay? So, it's because it is his privilege. Dahil binigyan siya ng pagkakataong mamili muna. Okay? So, what happened? So, he chose the land near the two cities, Sodom and Gomorrah. At dito sa verse 14, and the Lord gave Abraham the rest of the land, and blessed him exceedingly. Sige, nakapili na si Lot. Okay. Abraham, ngayon, sabi ng Diyos sa kanya, kay Abraham, tignan mo, sa silangan hanggang sa kanluran, lahat ng matatanaw mo, lahat ng matanaw ng mata mo, sa'yo lahat yan. Ibibigay ko yan sa'yo. Yan ang sinabi ng Diyos sa kanya. Grabe, no? Grabe. So, ganun nangyari. And the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward and southward. Sa timog at saka sa hilaga, sa silangan at sa kanluran. Tingnan mo lahat na makikita mo. Lahat na maabot ng mata mo. For all the land which thou seest, lahat ng nakita mo, to thee will I give it. Ibibigay ko lahat sa iyo. And to thy seed forever. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Okay? Arise, walk through the land. Sige, tingnan mo, survey mo yung bigay ko sa iyong lupa. Yan ang sinabi ng Diyos sa kanya. And Abraham removed his tent and came to dwell in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Okay, yun po. Ano ang lesson natin dito? 6:28 ang oras. So, anong lesson doon? Mga ito. Una, listen to the calling of God. Listen to His voice. Kung may sinasabi ang Diyos sa'yo, sumunod ka. Okay? Para God will bless you with peace and joy in your life. Okay? Huwag maging matigas ang puso, huwag maging matigas ang ulo. Sumunod tayo sa tawag ng Panginoon sa atin o sa mga sinasabi ng Diyos na gawin natin. Okay? Number 2, there is a problem everywhere. So always look for solution. Okay? Napakaganda. Talk about the problem peacefully with a generous heart. Yon ang lesson doon. At ang pang-apat, ito. The result of these three, if we will do this, God will bless us with peace and joy within. Yun po ang mensahe, lesson, devotion ngayong araw na to, Biyernes ng umaga. As I told you, susubukin nating isusurvey ang Old Testament para maunawaan po natin yung kung saan tayo nanggaling at yung pagkagawa ng mga pahayag o yung mga plano ng Diyos sa mga promise ng Diyos. Okay? So maraming salamat sa inyo mga kape. How I wish lahat tayo nakuha natin yung lesson dito. God bless you all. Ingat po tayo palagi. Maraming salamat. And now, tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa umaga ito. We thank you, Lord, for the blessing from your word. Lord, napakagandang storya, napakagandang mensahe. We thank you, Lord, for the lesson that we got from this. Please, Lord, help us that every time that we have a problem, we will deal with the problem with people peacefully.
Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, and thank you very much, Lord. Sa your promise, if you will obey you, if you will listen to your voice, to your words, you will bless us with joy and peace. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you, Lord. Please bless each and every one of us. Maraming salamat po. Ito ang dalangin. Bless the birthday celebrants. Bless them with good health and more birthdays to come. Maraming salamat po, Panginoon. Bless all the viewers and listeners in Jesus Christ's name. Amen. Thank you very much, mga kape. Ayun, late naman yung problema ko. Okay, so we'll play now the birthday song for the birthday celebrants. Maraming salamat sa inyo, mga kape. God bless you all. Thank you very much for joining. Kita ulit tayo bukas. And happy birthday sa mga birthday celebrants. Ngayon, isa lang. Isa lang naman. Angel Manuel Kabakungan. Maraming salamat, Angel Manuel Kabakungan. Happy birthday sa'yo. Happy birthday to you. Yan. Ma'am Juan, biyernes na. Thank you very much po. Maligayang party sa'yo. Happy birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Yes, maraming salamat. Okay, as I told you, I will try na masundan natin lahat-lahat ng details when it comes to what happened. Okay? Ngayong araw na to, pinag-usapan natin si Abraham at saka si Lot. Okay? So, bukas, maaaring ang pag-usapan natin ay Abraham and Sarah or Lot and Sodom and Gomorrah. O, parang gano'n, di ba? Unti-untiin po natin yan. But I cannot promise you na gano'n ang mangyayari. Susubukin ko lang po. Maraming salamat. Please pray for me. Maraming salamat. Mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Happy birthday sa lahat ng mga birthday. Thank you very much. Sa'yo. Okay, maraming salamat. Ma'am Telma Harap Alcon at Milao. Maraming salamat po. Ma'am Marisa Marcelo Acog. Ma'am Joan Reynon. Thank you very much. Grame Krame. Please pray for Grame Krame sa kanyang pong operation sa kanyang mata. Manang Madeline Reynon. Maraming salamat. Sudrisa Alonso Salvador. Lisa Kalawagan Alonso. Joshua Yoro. Thank you very much, Joshua, for joining. Susan Guarino. Manang Jenny. Lahat kayo dyan. Maraming salamat. Jenny Regasa, Manang Ednalyn, Ma'am Ednalyn Alonso, maraming salamat po dyan sa Hawaii. Mary Joy sa Bunod, Menoro, maraming salamat. Ma'am Susan, maraming salamat po. Genevieve Sanya, maraming salamat po. Melda Marcos Puguyo, sa lahat po ng kasama natin ngayon, si Wilmer Cadilinya, isa pong deaf, nandyan po sa Hawaii. Julius Francisco, maraming salamat. Emma Sampayan, Manang Susan Pascual, maraming salamat po. Quincy Sabella Alonso, maraming salamat. At sa lahat-lahat po ng mga kasama natin ngayon, lahat po na manakinig, God bless you all po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so, mulit-muli, nagpapaalam na po si Brother Rafi. At tandaan po ninyo, mga kape, every day po, 5:30 in the morning, sama-sama po ulit tayo bukas. Muli ito po si Brother Rafi, si God pa lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng bagay, anumang problema, anumang sitwasyon, unahin po palagi ang Diyos. God first. Amen. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, pray for our community, pray for our country, let us pray for the world. God bless you all. Naman ko, Happy New Year pa rin, mga kape. Ingat kayo palagi. Tandaan po natin, walang problema na hindi nabibigyan ng solusyon. And let us deal with the problem peacefully and generously, if we could. Maraming salamat. God bless you all. I love you.